manunood at nandito sa loob. Pagpalaan niyo kami at patawarin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, pwede na po umupo. Tayo po ay mag-aaral. Ang ating bibigyan din ngayong umaga. Nais ko pong ipaalala sa inyo kapag umaga ng linggo, first part ng ating service, tayo pinag-aaral tungkol sa Panginoong Hesus. At marami na po tayong tinalakay for almost 1 year. Ating tinatalakay, mag-iisang taon na po tayo na wala tayong binibigyang diin sa Bible o sa ganitong oras kundi ang Panginoong Hesus. Mamaya naman, second part ng ating service ay ang ating empasiya ay ang Holy Spirit. Sa hapon naman ay ang the Father. So, ngayon, ang sabi po diyan, and see, tama-tama timing, Pasko No? Bagaman tayo pinaniniwala na ang Panginoong Hesus ay hindi ipinanganak talaga ng December. Kasi una, wala akong sinabi kung anong buwan at petsa. Actually, kung tutusin, kung atin pong ilalagay sa climate, hindi talaga December siya pinanganak. Ang mahalaga lang talaga may ipinanganak. Kasi kaya marahil hindi ibinigay yung month and date. Kasi hindi naman yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay may ipinanganak na tagapagligtas. Kasi nung ipanganak ang Panginoong Hesus, ay may mga shepherd na nag-iintindi sa ilang wilderness. Ay pagka Disyembre, nagyeyelo yan. Walang mabubuhay doon. So hindi pwede. Kaya sa mga nag-aaral, hindi talaga si Kristo pinanganak ng December. Pero we believe na ang Panginoong Hesus ay ipinanganak. At yun ang ating pag-aralan, yung ipinanganak. Hindi yung kanyang kapanganakan, kundi yung ipinanganak. Na ipinangalan ay Jesus. Okay, Jesus. So yan ang ating pag-uusapan, Jesus. Maraming bukang bibigyang Jesus. Iba nga, pinapangalan pa sa kanilang anak Jesus. Kaso lang, ang lumaki ay Judas. Yan ang problema. Kaya wag tayo magpapangalan ng, kaya kung hindi nakakilala, hayaan mo nang gumanda ang pangalan mo dahil ng iyong buhay. Kaysa ang ganda ng iyong pangalan, ang sama naman ang buhay. Di ka? Ano ba ang magandang buhay na kay Jesus? Kaya pag-aaralan natin ang Panginoong Hesus, bukang bibigyan ng marami. Kahit nga sa sabungan, may Jesus. Nakakalungkot lang, pero sabi nga ng Bible, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, hindi lahat ng bumabanggit ng pangalang Jesus ay angkop. Kumbaga, hindi lahat ng liyabe ay angkop sa tornilyo. Tama ba? Meron tinatawag na tornilyong pang 12. So, huwag kang gagamit ng 14. Luwag yun. O kaya naman ay 14, ang ulo ng tornilyo, pa lang gagamitin mo yung 8. Sikip yun. Kaya sa daan, may daang pang train. Hindi yung dadaan ng barko, pang train yun. Kaya sa daan, hindi pwedeng dadaan doon ng kotse. Bakit pang train yun? Tama? Ang barko, may kanyang daan. Hindi pwedeng daanan ng train yun. Hindi pwedeng daanan ng kotse yun. Bakit dagat yun? Diba? So may kasigo May kasiguhan. Ngayon mga batid, hindi porke natawag kang Jesus, kasigo ka. Kaya mahalagang aralin yan. Alam mo kung lahat na natawag sa Panginoong Hesus ay kasigo, walang problema ang mundo, walang korupsyon. Walang problema sa politics. Bakit? Natawag din naman ang mga ng Jesus Pero hindi tinatalban ng Jesus. Naintindihan niyo ba yan? Oo. Yung mga hindi masiyahan sa isang asawa, hirap na hirap na nga sa isa, nagdadagdag pa ng 5. Tama? Kung yan talaga ay angkop, fated, swak,
swak ang pagtawag kay Jesus. Hindi mangyayaring 5 ang asawa mo. Bawal yan eh. Huwag kang mangangalunya. Ako yung iniwala mga kapatid, ang hindi mabili na itinitinda sa mga tindahan, yung sigarilyo at alak. Kung ang lahat ng natawag kay Jesus ay swak. Naintindihan niyo ba yan? Kaya alam niyo po, karaniwan na yung pangalang Jesus. Karaniwan yan. In fact, mga kapatid, ang religion sa Pilipinas, kung di ako nagkakamali, ay more than 1,000 groups. Hindi pa kasama yung mga hindi registered. Pero daming relihiyon natawag kay Jesus. Talamak pa rin ang rape. Talamak pa rin ang nakawan, ang patayan, ang korupsyon. Bakit? Hindi nga porque alaman mong bigkasin ng Jesus ay swak. Naintindihan niyo ba yan? Sana naintindihan natin yan. Kaya mapalad ka na hindi ka lang nakakaalam ng Jesus, nakakabanggit ng Jesus, pero napatutunayan mo mismo sa iyong buhay yang Jesus na yan. Tama ba? So dito, hindi tayo parausan lang ng pag-aaral. Dito, gusto natin maranasan natin yung katotohanan ng aral. Tama? Okay. Una, magsimula tayo sa definition. When we say Jesus, ano ba ang kahulugan ng Jesus? Pakilagay na nga lang dyan. Ating hiwagin. Meaning of the name Jesus. Ito ay nanggaling po sa salitang Hebreo. Dahil ang Biblia po, ang original na talagang salin ng Biblia ay Hebrew and Greek. Pag sa Old Testament, Hebrew yan. Pag sa New Testament ay Griego. Mapalad na lang tayo, ang Diyos ay pumayag na maisalin sa ibang wika ang Bible. May masisipag na mga anak ng Diyos sa kagustuhang maibahagi ang katotohanan sa maraming tao. Nagtiyaga sila. Mga kapatid, mahirap magsalin ng Bible. Kasi, una, hindi ho kayang dalhin ng Tagalog ni ng English ang buong articles ng original na salita. Pero at least yung thought andon. Naintindihan niyo ba yun? Kaya meron tayong wikang Tagalog, English, Hapon. Salamat. No? Kung tayo mag-aaral ng Hebrew, sa Tagalog hirap na tayo. Tayo magbabasa pa ng Hebrew. Sa English nga, hirap na tayo. Doon pa kayo sa Hebrew. Kaya mapalad kayo. May Tagalog tayo. Amen? Okay, ngayon. The name Jesus comes from the Hebrew word. Kita nyo, kaya nyo bang basahin yung Hebrew na yon? Ang ibig sabihin niya, Joshua. Nabasa nyo ba yung Joshua? Ang ibig sabihin ng Joshua, which means Yahweh, Yahweh. Ang pronunciation na yan, Yahweh saves. Yahweh saves. Pag sinabi pala ng Jesus, Joshua. Ang ibig sabihin pala ng Joshua, Yahweh saves. Ano ibig sabihin sa English? The Lord is salvation. So from the very name of Jesus Christ, tatawag kang Jesus, are you saved? Are you sure 100% that when you die, you are bound to heaven? Naintindihan niyo ba yan? Ang ibig sabihin pala na yung Jesus, Yahweh. Joshua, ibig sabihin, God saves. The Lord saves. The Lord salvation. The Lord is salvation. Ibig sabihin, pag sinabing Jesus, si Jesus ay nagliligtas. Yan, tawag kang tawag, Jesus, tiyak mo gay kipalangit. Tiyak mo ba ikinapatawad na? Tiyak mo na ba ikinabago ni Jesus? Para kang tren na andar sa dagat, hindi swak. Para kang eroplano, pero sa dagat ka naandar. Hindi. Alam niyo po, kaya maraming tao nakalulungkot.
humihesus lang, pero hindi naman ligtas. Amen? Kaya, kung ako sa inyo, ngayon pa lang, maintindihan mo na ang may silbi, may talab, may kapararakan. Alam niyo ba yung mga salitang gayon? Mga Batanggenyo yan eh. May nangyayari. May resulta. Dapat pag tinatawag mo si Jesus, para meaningful, dapat alam mong siya iyong tagapagligtas. At walang iba. Kasi ang salitang Jesus, the Lord is salvation. Tingnan natin na yung Yah. Short for Yahweh. Yahweh. Yung palang Yah ay short for Yahweh. Ang ibig sabihin ay God. Yan pa ang problema mga kapatid. From the word Jesus, Yahweh, Joshua, ang Yehowa, diyan ay save, deliverer, or deliver, or salvation. Ibig sabihin pala, yung Jesus ay may kaugnayan diyan yung kanyang pagiging Diyos. Nakakalungkot, maraming reliyon, hindi niniwalang si Kristo ay Diyos. Tapos tawag ka ng tawag ng Jesus. Don't you know that the word Jesus, Yahweh, Joshua, Yehowa. Naintindihan mo ba? Yung Yehowa, Joshua, the Lord's salvation, yung Yah, short for Yahweh. Ibig sabihin, God. Yung Showa means to save, to deliver. So, the name Jesus literally means God saves. Therefore, Jesus is God. At siya yung nagliligtas. Klaro? God is salvation, or the Lord saves. So, kung di mo kinikilalang si Diyos, ano saysay na tawagin mo siyang Jesus? At kung hindi ka ligtas at hindi mo siya kinikilalang tagapagligtas, nakalulungkot yung iba, ang daming tagapagligtas, lalo hindi maligtas. Ang iba, kung hindi ka daw sasapi sa relihiyon, hindi ka maliligtas. Hindi yun Jesus. Ang relihiyon ay hindi Jesus. Amen? Ang bautismo ay hindi Jesus. Ang binyag ay hindi Jesus. Ang pagsunod sa 10 utos ay hindi Jesus. Ang pagpapakabait ay hindi Jesus. Ang Jesus ay yung ipinanganak. Basahin nga natin ang ating text. Basahin ulit natin ang text, Matthew 1:21. And si Maria yon, shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Anong function ng Jesus? God the Savior, for He shall save His people. Klaro ba? Ako'y masasampal ng aking asawa pag tinawag ko si Dina, my wife. At ako din, sasampalin niya. Bakit? Wala kaming relasyon para tawagin ko siyang my wife. Kung wala kang relasyon kay Kristo, paano mo siyang tatawaging angkop? Jesus. Naintindihan niyo ba yan? Bakit ngayon si Jemery ay kumiya? Kasi may relasyon siya kay Roselo kumiya. Kung wala siyang relasyon kay Roselo kumiya, siya mananatiling Jemery uchi. Pero palibasa nagkaroon ng relasyon kay kumiya, ang kanyang apelyido ay napaltan. Bagaman hindi naalis, nadagdagan. Nagkaroon ng kumiya. Alam niyo ba na nakakalungkot? Inyong painggan to. Maraming tao nakiki-Christian. Nakiki-Christian. Ano ba ibig sabihin ng Christian? Yan ay nagsimula sa root na Christ. Christ. Noon kasi ang mga leader, kapag may followers, halimbawa, pangalan to.
Darrell. Kung siya ay leader nun, ang follower nila ang tawag ay Darrellian. Kung si Ryan, ay mahirap yun. Yan eh. Kung ang follower niya nun ay Ryan. Kung Makmak, Makyan. No? Kung Peterian. Kung Arnold yan. Pero bakit tinawag na Christian? Kasi follower of Jesus. Christian. Pambira. Christian daw magbabarik naman. Hindi kasi naiintindihan. Si Kristo hindi nagbabarik, tapos Christian ka. Naiintindihan niyo ba yan? Si Kristo hindi nagsusugal, tapos Christian ka. Naiintindihan niyo ba yan? Jesus Christ, magkakabit yan. Ibig sabihin, hindi apelyido ang Christ. Pareho na lang titulo yon. Siya ang Kristo na tagapagligtas bilang hari, bilang propeta, at bilang saserdote. Klaro ba? So, kinuha muna natin ang definition ng Jesus. Ang ibig sabihin ng Jesus, balik nga tayo sa kahulugan, kahit medyo mabagal tayo, ang mahalagay naiintindihan, tama ba? Di ka? Kaysa pandalas na hindi naman naiwanan ng katotohanan. Parang kumain, di nang inuya. Ayun, kaya humina ang panunaw ng bituka. Bakit? Ay para maubusan hindi nanguya. Alam mo, ang dinisenyo ng Diyos sa pagkain, ngipin ang ngunguya, hindi bituka. Ang bituka gigiling, ang ngipin ngunguya. Amen? Kaya nakakasakit tayo. Kalahin mo, lunok na lunok ay buto. Maganda rin, ang salita ng Diyos nginunguya para ma-absorb ng maigi ng ating kaluluwa at espiritu. Tama ba? Okay. Siguro, lalabas tayo, may naintindihan tayo sa pangalan pa lang na Jesus. Tama. Yung pala pag sinabing Jesus, mga kapatid, Yahweh. Yeshua, ibig sabihin, root ang word niya, Yahweh, means the Lord is salvation. Kaya maniwala kayo hanggat hindi mo patiyak na ikaw ay ligtas, nonsense na tawagin mong siya Jesus. Para ba maliligtas? Di ating pag-aaralan. Siyempre, pagpapauna ko na sa iyo, ang inililigtas ng Panginoong Hesus, yung mga nagsisisi ng mga kasalanan. At tumitiwala at umaasa na siya lang talaga ang tagapagligtas. Bakit? Siya lang yung Jesus. Amen? Tatandaan po natin na walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating kaligtas. Bakit? Walang original na pangalang Jesus. Yung tao nakikigaya lang, pero nakakahiya naman. Actually, mga kapatid, sa totoo na, itong mga henerasyong ito, yung mga naintindihan mo na ito, huwag kayong magpapangalan ng Jesus sa inyong anak. No? Tama na yung Peter. O kaya Judas. No? Are you with me? So, number 2, not only definition. Ating tinanan yung 18 hanggang 21 and 23. Tingnan niyo po. Number 2 ay divinely conceived. Not only yung definition, kundi ating tingnan ano yung mga may kinalaman sa Panginoong Hesus, hindi lang sa kanyang pangalan. Sa kanyang pangalan, I mean. Tingnan niyo yung Jesus na ito. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When, as his mother Mary was spouse to Joseph, nung si Mary ay ikakasal kay Jose, betrothed na itong mga ito. Kumbaga ito sa Batanggenyo, sa Pilipinas, nakapagbulungan na. May schedule na. Kaso lang ang pinagtaka ni Joseph, before they came together, di pa kasal eh. Hindi ho tama na nagtatabi na sa kama ang hindi pa kasal. Mali yan. Nagulat nga eh. Before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Kalahin mo yun? Sabi ni Joseph, ito si Maria,
ay buntis na. Therefore, they came together. Tignan nyo ha? Now, the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, bago sila magsama, she was found with child of the Holy Ghost. Alam niyo ba, nung malaman ni Joseph na si Maria, ay hindi pa naman sila nagtatabi, buntis na, balak na yung hiwalayan. Bakit? May pagkalalaki itong si Joseph, bakit ako'y parang naunahan? Di ka kung tutusin, ba't parang ako'y naunahan na? Nagbulungan pa lang kami, hindi pa naman kami nagtatabi, ito eh. Ay, tindihan nyo ba? Naglilihi na. And then verse 19, then Joseph, her husband, being a just man, dahil matuwid na lalaki, and not willing to make her a public example, kasi alam nyo ba, kadustaan sa Israel, ang ikaw ay buntis na wala namang nadais. Di ka? Oo. Actually, sa Israel, pinapatay ang mga adulterer. Pinapatay sa bato yon. Nang wag pamarisan. May nilalapat talagang discipline maging ang Israel. Are you with me? And not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. Gusto niyang iwanan. Hiwalayan. Kalahin mo, hindi pa nagsasamay, maghihiwalay na. Bakit? Nakita ngang buntis ay hindi pa man sila nagtatabi. Siyempre ako mang lalaki, sinong nakauna? Di ka mga boys? Kayo ba hindi din makakaisip ng ganon? Kakasal pala kami. Kapag bubulungan pala, ano yan? Tama ba? Verse 20. Tingnan po natin ang verse 20. But while he thought on these things, habang siya nag-iisip ng ganito, parang niloloko nitong si Maria. Ako naman ay ayos na lalaki sa kanya. Hindi niya sinabihang siya'y buntis. Habang iniisip niya yun, but while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream. Yung palang problema, kinatutulugan nga. Saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife. Huwag kang matakot. Kasi nakakapaisip naman nga bagay ito kabubulong alay, buntis pala. So, lihim na gusto niyang hiwalayan, pero nakialam ang Diyos sa magitan ng panaginip, kaya si Anghel ay sinugo sa kanya. Andiyan pa ba kayo? At sabi niya, fear not to take unto thee Mary thy wife. Tingnan nyo ha? For that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Ibig sabihin, siya'y hindi naunahan ng lalaki. Siya'y naglilihi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Are you with me? Kaya divinely conceived. Number one ay definition. Number two ay divinely conceived. So, ibig sabihin mga kapatid, mirakulo ito. Bakit? Hindi nagalaw. Pag sinabi pong virgin, never been touched, never been kissed. Si Mary. Pero, nanganak. Nagdalang tao. Bakit? Kapangyarihan, divinely conceived. Hindi siya naglihi dahil ng tao. Dahil ng mirakulo ng Diyos. Isang berheng buntis. Pwede ho ang dalagay nagbubuntis. Pero walang berheng nagbubuntis. Naintindihan niyo ba yan? Kaya wala hong babangong katulad ni Jesus. Bakit? Wala hong, si Kibuloy, sasabihin daw siya si Jesus. Bakit? Ang kanya bang ina, berhen? Are you with me? Mali! Pwede mong gayahin ang pangalang Jesus sa pangalan. Pero in reality, hindi. Bakit? Are you able to save? Ikaw ngayong subject na ililigtas, hindi ka pwedeng maging tagapagligtas. Si Jesus lang. Bakit? Si Jesus, una, binigay natin pangalan pa lang
tama, ay sa kapanganakan. Kakaiba ang kanyang kapanganakan. Bakit? Misteryoso. Milagro. Hindi natural. Kaya supernatural conception and birth of Jesus Christ. Okay, tingnan po natin ang verse, hanggang saan tayo natapos ng pagbabasa? Okay, verse 21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Why? For he shall save his people from their sins. Dapat nating makita natin yan, ay una, ito prophesied. Prophesied talaga ito eh. Tingnan niyo po, verse 22 and 23, basahin po natin. Yung mangyayari kay Jesus, yan po'y hindi aksidente. Nakahula talaga na si Kristo ipapanganak ng isang birhen. Therefore, mga kapatid, ang pauna ng turo ng Bible, before the foundation of the world, at sa luma palang tipan, napakatagal ng panahon, talaga ang pinalano, ang inihulang tagapagligtas ay si Jesus. Kaya hindi nakakalito ang tagapagligtas. Bakit? Jesus Jesus. Naintindihan niyo ba yan? Ang inihula na tagapagligtas ay si Jesus, hindi bautismo. Hindi binyag ang inihula. Hindi si Maria lalo ang inihula. Si Maria, manganganak. Pero ang tagapagligtas, yung iaanak, hindi yung manganganak. Ang nakalulungkot nangyari ngayon, ang mas sikat, yung nanganak, hindi yung inianak. Sala eh. Ang Savior, yung ipinanganak, hindi yung nanganak. Naintindihan niyo ba yun? Nagka-issue pa nga diyan eh. Doon sa nanganak, bakit? Ito'y buntis na, hindi ko pa nagagalaw. Pero ang sikat ngayon, si Mary kaysa kay Jesus. Be careful. Have your own Bible and read your Bible. Bakit? Marami naglipa ng binabaluktot ang talata. Kaya nga kinaklaro natin, from the very meaning of the word Jesus, of the name Jesus, settled na tayo. Siya lang ang tagapagligtas. Ngayon, ito pa yung word, divinely conceived. Now, all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, so hindi aksidente ang kapanganakan ni Kristo. Yan talaga ang nakahula, nakatadhana, na si Kristo talaga ang nakatadhana, nakahula, na magiging tagapagligtas. Kung si Kristo, therefore, hindi relihiyon yon. Klaro ho ba? Kung si Kristo, hindi baptist yun. Not any groups. Dahil ang nakahula, now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, verse 23, Behold, behold, a virgin shall be with child, virgin, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? Which being interpreted is God with us. Kaya yung Jesus, God the Savior. Yan ang ibig sabihin ng Emmanuel. God is with us. Ang Diyos nagkatawang tao. Kaya ang Diyos nakasalamuhan ng tao dahil ang Diyos ay nagkatawang tao. Klaro ba? Amen? So, divinely conceived, ito'y prophesied. At ito pa, nais ko pong ituwid sa inyo. Ang verse 25, tingnan po ang verse 25. Not only ito ay prophesied, but let me correct you through the scriptures. Are you with me? Nakikinig pa ho ba kayo? Tingnan niya sabi ha, and you hear not. Tagalogin nga natin. Ang idea ng new hear not, walang nangyari sa kanila till she, Tagalog, at hindi nakilala siya hanggang sa may panganak ang isang lalaki. Anong pagtutuwi dito? Anong pagtutuwi dito? Ang sabi ng talata, at hindi nakilala siya. Ibig sabihin, walang nangyari
sa pagitan ni Mary at ni Joseph hanggang hindi ipinapanganak si Jesus. Ang ibig sabihin lang niyan, nung ipanganak na si Jesus, may nangyari na. Naintindihan niyo ba yan? Mali yung turo na nanatiling birhen hanggang ngayon si Maria. Mali. Wrong. If I were you, have your own Bible and read the Bible. Tingnan niyo po, not only yung divinely conceived is not only prophesied, but also perpetual virginity after the birth is wrong. Mali po yun. Ang sabi nila, si Maria daw ay nanatiling birhen. No. Para pagtibayin ko sa inyo, Mateo chapter 13 verse 55 and 56. Tingnan niyo. Hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina? Diga? Ang nanganak kay Jesus Christ si Maria. Sa pagkakatawang tao, sa pagiging Diyos, walang ina si Kristo. Dahil walang simula ang Diyos at walang katapusan. Pero ang kanyang pagkakatawang tao may simula nung siya'y ipaglihi at ipanganak ni Maria. Sa pagiging tao, pero sa pagiging Diyos, wala siyang simula. Kaya nga siya Diyos na katawang tao. Kaya sa pagiging tao, meron siyang ina, pero walang ina ang Diyos. Yes. Okay. Hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina? Ito, pansinin niyo. At Santiago, at Jose, at Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid. Mga kapatid, hindi yun nanatiling birhen si Maria. Bakit? Nagkaroon siya ng mga kapatid. Kaya nga, liwanaw doon sa verse 25. Balik tayo sa verse 25. At ang kanya, sa Matthew 1:25. Sa English nga ulit, but parang malinggal dyan sa Tagalog. And knew her not. Isalitang new. Yung new. Yan po'y tumutukoy lagi sa ginagawa ng mag-asawa. Ano? At nang makilala ni Cain, anong sabi? At nang makilala ni Adan, uli si Eva, nanganak. May pinag-uusapan itong nakilala. Ibig sabihin, nagkaroon ng intercourse. Ngayon, and knew her not. Ibig sabihin, walang nangyari sa pag-ita ni Maria at ni Jose bilang mag-asawa till she had brought forth her firstborn son. Till. Ibig sabihin, walang na mag-itan sa kanilang physical hanggang till. Ano nga sa Tagalog yung till? Hanggang si Kristo ay hindi pa ipinapanganak. And he called his name Jesus. Ibig sabihin, walang nangyari sa pag-itan ni Maria at ni Jose sa panahon ng si Kristo ay ipinaglilihi, pinapanganak. Pero pagkatapos nun, may nangyari na. Kaya nga may 4 na kapatid na binanggit. Ba't itinuturong nanatiling birhen? Sala! Mag-aaral tayo ng Bible. Kaya nga dito, hinihimay natin ang Bible. Amen? Perpetual help, perpetual nanatiling birhen. Mas naniniwala ako sa Bible. Amen? Kasi ang Bible, ang Word of God. Hindi ang tao. Klaro ba? Dito tayo. Panghuli na. Sagyang tinatlo ko lang. Una, Jesus. Ating pinag-aaralan niyo yung Jesus. Number 1, definition. Kinuha natin ang definition. At least, paglabas natin, alam na natin kung sino si Jesus. At sana mas malalim. Hindi lang alam, kilala na natin kung sino si Jesus. Paano mangyayari yan? Ang pangalan ko ay Roselo. Alam niyo na ba ang pangalan ko? Pangalan ko ay Roselo. Alam niyo na ba ang pangalan ko? Anong pangalan ko? Pero tanong, kilala niyo ba ako? Hindi. Alam niyo ang pangalan ko, pero hindi niyo ako kilala. Maraming tao, alam ang pangalan ni Jesus, pero hindi kilala. Paano makikilala? Ano ba ang salitang kilala? Yung new, K-N-E-W. Ang idea niyan ay
relationship. Si Madam Jemery, hindi lang alam niya ang pangalan ko. Kilala niya ako. Bakit? Magkasama kami. For almost 12 years na. Mag-asawa kami. Kaya hindi lang namin alam ang pangalan isa't isa, kami ang magkakilala sa isa't isa. Bakit? May relasyon kami. Hindi mo maikilala ng totoo si Jesus kung hiwalay ka pa sa Kanya. Alaman mo lang ang Jesus, pero hindi mo kilala kung sino si Jesus. Kaya mayroong mga mangaral, there are many people who know the hymns. Ibig sabihin, hymnal. They know the hymns, but they don't know Him. They know hymns, but they don't know Him. Alam ang mga awitin, pero hindi kilala si Jesus. Kilala niyo ba si Jesus? Meron ba kayong relationship kay Jesus Christ? Ano ba pag sinabing relationship? Pag ako'y nagkakasal, dahil ikaw ay kasal na, huwag ka na mag-aasal binata at ikaw naman mag-aasal dalaga. Kayo'y may pakialam sa isa't isa. Ano ba halata mo ang tao na alam lang nilang may Jesus pero walang relasyon kay Jesus? Nabubuhay lang sa gusto ng sarili. Walang pakialam sa gusto ni Jesus. Bakit? Wala nga silang ugnayan. Tama ba? Sino may asawa na dito? Sino may asawa na dito? Okay. Pag may asawa ka na, hindi ka pwedeng mabuhay mag-isa. May pakialam ka sa isa't isa. Halata mo ang taong walang relasyon kay Jesus. Walang pakialam kay Jesus. Naintindihan niyo ba yan? Ang pakialam ng Diyos na yan, basta ko'y baraka. Wala. Bakit ikaw ka nabili na sigarilyo ko? Walang pakialam. Bakit? Alam nila ang pangalang Jesus, pero walang ugnayan kay Jesus. Bakit? Ang may relationship, may pakialaman sa isa't isa. Hindi ka pwedeng mabuhay sa sarili mo lang. At saka, ang relationship, pinamamag-itanan ng pag-ibig. Mahirap na may kimiugnayang walang pag-ibig. Ang problema, ang tao, halata mong walang ugnayan sa Diyos. Bakit? Ang mahal lang ay sarili, pero walang pag-ibig sa Diyos. Walang namuong relasyon na hindi binigkis ng pag-ibig. Kayo ba'y nakakitang ikakasal, magkagalit? Ikaw, tinatanggap ang babae. Hindi, walang ganon. Walang nabuong relasyon na hindi binigkis ng pag-ibig. Tapos, sabi mo may relasyon kayo sa Diyos, wala kang pakialam sa Diyos. Shame on you. Shame on you. Di mo alam yung sinasabi mo. Tama? Pag ikay may asawa na, may karapatan ang iyong asawa sa iyo. At walang ibang karapatan sa iyo kundi ang asawa mo. Ganyan ang mag-asawa. Walang ibang pwedeng may karapatan sa katawan ng aking asawa kundi ako. Vice versa. Kaya mga kapatid, ang diablo'y walang pakialam sa iyo kung talagang may relasyon ka kay Kristo. Pero ang iba, halatamang wala eh. Alaman lang may Jesus, pero walang ugnayan kay Jesus. Klaro ho ba yun? Sana natindihan natin. Kaya sabi ko sana, paglabas natin, hindi lang ninyo alam ang pangalang Jesus, kundi meron na kayong ugnayan kay Jesus. If I were you, huwag kang lalabas ang bahay-simbahang ito na hindi ka nagsisisi ng iyong mga kasalanan. At nagtitiwalang si Jesus lang ang tagapagligtas mo. Bakit? Pangalang palang Jesus. Amen? Pandalwa, divinely conceived. Sino sa atin ay pinaglihi sa Espiritu? Tayo ay pinaglihi sa kasalanan. Sabi ng Psalms, lahat tayo dito ipinaglihi sa kasalanan. Tama? Kaya huwag kang magtaka. Yung bata, hindi mo naman tinuturoan magsinungaling, nagsisinungaling. Ang tao, kung hindi makakakilala sa Diyos, palala, hindi pa ayos. Ang nakay Kristo lang ang bagong nilalang. Kahit kung sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang dati mga bagay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Pero hanggat wala ka kay Kristo, sa palala, sa pasama, sa pahamak.
Klaro ba? Then number 3, in the last. Balik tayo sa Matthew 1:21. Jesus, ano ating topic? Jesus. Kinuha natin ang definition. Then number 2, divinely conceived. Pero ito, dinidiin pa diyan tungkol kay Jesus. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Ano ang Jesus? Why? For he shall save his people from their sins. Number 3, deliverer. Deliverer from sin. Oh, naintindihan niyo ba yun? Si Jesus. Bakit from sin? Alam niyo mga kapatid, na ang tao takot at takot sa impyerno. Diga? Sa totoo na hindi ho nakakatakot na tunay ang impyerno. Ang nakakatakot ay Diyos. Bakit? Hindi nakakatakot ang impyerno kung wala namang dahilan ang Diyos para dalhin ka doon. Pero bakit ang impyerno nakakatakot? Dahil ang Diyos dadalhin ka doon. Bakit? Dahil ng kasalanan. Pero salamat, may Jesus na ipinanganak sa sabsaban. Naku, nakakalungkot ngayon. Ang babaw din ng tawan mo. Ano ba ang Pasko ngayon? Exchange gift lang ang alam. Bagong damit, bonus, 13-month pay, party. Kalay mo. Ang kapanganakan ni Kristo naging lisensya sa pagbabarik. Alam mo kung bakit hindi na ibinigay ng Diyos ang month and date? Kasi alam mo naman niya, hindi tamang magdiwang ang makasalanan ng kanyang kapanganakan. Ang mahalaga na lang, ipinanganak si Kristo. Klaro ho ba? Tingnan pa mga Christmas party nating mga ginagawa ng mundo. Saan nakatutok? Kay Kristo o sa regalo? Naging lisensya pa sa pagkakasala ang kapanganakan ni Kristo. Naintindihan niyo ba yun? Deliverer. Kasi balikan uli natin ng Matthew 1:21. Hindi ako nagmamadali. Mahalaga naintindihan natin. And she shall bring forth a son. And thou shalt call his name Jesus. Why Jesus? From the very meaning of name. Ito yung sabi, for he shall save his people. Saan? From their sins. Alam niyo ba ang tunay na kapahamakan ay ang kasalanan? Hindi ka dadalhin sa impyerno kung mapapatawad ka sa kasalanan. At si Jesus ay ipinanganak para dyan. Klaro? Kung walang ipinanganak ni Jesus, walang lunas ang kasalanan. Therefore, ang tanging lunas sa kasalanan ay yung ipinanganak sa sabsaban. Klaro ho ba? Ay, kung hindi ka daw mabibinyagan, di maalis ang original mong kasalanan, abay, binyag na pala ipinanganak sa sabsaban. I don't believe you. I would rather believe to what the Bible said. Tama ba? Para patunayan natin, John 1:29. John 1:29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus. Sino? Ano pinag-aaralan natin? Si Jesus. Siya ay pinanganak sa sabsaban, di ka? Si Jesus. Ang sabi niya, nang kinabukasan ay nakita ni Juan, sino? Si Jesus. Hindi si Baptist, hindi si Catholic, hindi si born again, hindi si Iglesia ni Cristo, hindi si dating daan, hindi si Seventh-day Adventist, hindi si Muslim, si Jesus. Sino nakita niya? Si Jesus. Klaro mo ba si Jesus ang nakita ni John? Ngayon, anong pagpapakilala ni John kay Jesus? Na lumalapit sa kanya, sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Sino nag-aalis? Si Jesus. Bakit ka dadalhin sa impyerno? Dahil ang kasalanan. Pero salamat, may Jesus na nag-aalis. Kaya nga siya pinanganak para iligtas ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Paano siya mag-aalis?
Paano siya magliligtas? Narito ang kordero ng Diyos. Nakakalungkot, inaawit din nila yan. Kordero ng Diyos na nag-aalis. Awit lang. Awit lang. Pero hindi nila naiintindihan. Are you with me? Pwedeng naiintindihan yung salita, Tagalog eh. Pero yung talagang mensahe noon. Tama ba? Bakit? Walang nabuong relationship. Kung ikaw ay magsisisi ngayon ng iyong kasalanan, mananampalataya kay Jesus, doon nagsimula ang tunay mong pagkakilala kay Jesus. Man, not just in name, but both in name and experience. Ang sinabi narito ang kordero ng Diyos. Ano ba yung inaalis na kasalanan? Pagtyagaan nyo pa. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 and 10. Tayo naman hanggang 10:10. Andiyan pa ho ba kayo? O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Ano yung mga likong yan? Ibig sabihin, hindi matuwid. Ito, sinaysay, isa-isa yung mga gawaing liko. Ito ang, are you with me? O hindi ba ganyan nalalaman na ang mga liko ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos? Ibig sabihin, ang mga liko ay hindi palangit. Kaya nga narito si Kristo ay pinanganak na nag-aalis ng kasalanan. Kaya kung hindi mo kikilalanin si Jesus, ikaw ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yan, ano yung mga liko? Na dapat nating ipaalis, na dapat nating aminin, na dapat nating pagsisihan. Andiyan pa ba kayo? Ito, kahit ang mga mapakiapid, kalikuan yan. Kaya ako hindi tagahanga ng artista. Bakit? Mabibilang mo ang matinong artista na hindi naggagamitan. We must be tagahanga ni Kristo, hindi ng artista. Yung iba, tiling-tili sa mga Korean. Naku po naman. Ba't hindi mo daisa ng kanilang buhay ng isang linggo? Kasamahin mo mga yan. Boryo ang buhay mo. O hindi ba ganyan nalalaman ng mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Are you listening? Yung mga mananamba sa Diyos-Diyosan, hindi magmamana ng kaharian. Tawag kang tawag kay Jesus, kung pala naman pa-impyerno. Bakit? Hindi mo pwedeng pagsabayin ang Diyos-Diyosan at ang tunay na Diyos. Are you with me? Ni ang mga mangangalo niya, ni ang mga nang bababae, yung iba'y puging-pugi dahil ang daming checks, pero sa totoo na, yan ay gawaing hindi magmamana ng kaharian ng langit. Kaya ang gusto ng Diyos, ipinanganak si Kristo, di ba? Sa Matthew 1:21, pinag-aaralan natin, anong pangalan? Jesus. Siya yung kordero nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. At ito yung iyong mga kasalanan dapat pinagsisisihan. Ano yan? Pakikapid. Ano ba yan? Mananamba sa Diyos-Diyosan. Naku po naman, ang tunay na Diyos gumawa, hindi ginawa. Ang tunay na Diyos ay nag-iingat, hindi iniingatan. Ang tunay na Diyos nagdadala, hindi daladala. Ang tunay na Diyos, nasa lahat ng dako, wala sa dingding lang. Kaya nga, Diyos-Diyosan. Di kaya halata, pag sinabing baril-barilan, di hindi tunay na baril. Saan nakakitang baril-barilan ay tunay na baril? Saan ka nakakitang pira-pirahan ay tunay na pera? Saan ka nakakita ng bahay-bahayan ay tunay na bahay? Kaya nga, Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos. Tama. Salamat yung inyong inuupuan, hindi upu-upuan. Tunay na upuan yan. Sana, salamat tayo may building na hindi building-buildingan. Building ito. Kaya sana, isa sa kasalanang iyong pagsisisihan at tatalikdan kung ikay naging biktima ng paikapid, pagsamba sa Diyos-Diyosan, si Kristo yung nag-aalis ng ganyang kasalanan. Ihingi mo ng tawad yan. Dahil kung hindi ka magmamana ng kaharian ng langit. Si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis. Ano yung ipinaalis? Pakikapid.
pagsamba sa Diyos-Diyosan, niya mga ngalunya, niya mga nang bababae. Alam niyo ba ang ibig sabihin niya sa English mas malalim yan? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng bababae? Babae ay nang bababae. Are you with me? Bakit? Kaya mapapansin natin sa sumunod, ni ang mga mapakyapid sa kapwa lalaki. Sa Tagalog medyo may problema eh. Pero pag tinignan mo sa Greek word yan, ang sinundan ng talat, yung pangusap, ni ang mga mapakyapid sa kapwa lalaki, yung mga nang bababae doon ay mga, sorry to say that, but that is the word of God. Sadya pong masakit tanggapin ang katotohanan. Nung ako'y bata pa, di ako'y lumpo na. Ayaw kong makalaro ng lumpo rin. Bakit? Nakikita ko ang sarili ko, paalisin mo yan, paalisin mo yan. Hanggat hindi naalisan, di ako maglalaro. Bakit? Nasasaktan ako sa katotohanan ako'y ganito. Pero alam niyo ba, nung ako'y makakilala sa Panginoon, natanggap ko na kung sino ako. Masarap palang tanggapin ang katotohanan. At ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Pwedeng nasasaktan ka ngayon sa aking pinapangaral kasi totoo ito eh. Pero tanggapin mo at luluwag ang puso mo. Are you with me? Mas maganda yung ikinasasaktan na ikaw ay natutulungan kasi ikinahaplos-haplos lalong nabigat. Di ba't ang pigsa? Yung sugat? The more nalanggasin, ang sakit. Pero kung hindi lalanggasin, hindi gagaling. Di baling nasasaktan na nagaling. Kasi hindi ka nasasaktan na palala. Ang katotohanan ganun din. Kaya pasensya na po kayo. Ako'y nahingi ng pasensya bilang pantao. Pero salita ng Diyos, hindi po ako nahingi ng sorry. You need to hear what is the truth. For you, na makalaya sa kamalian. Niya mga nang bababae, tumboy po yan. Yan pala hindi magmamana ng kaharian ng langit. Pero salamat, si Jesus ay nag-aalis ng kasalanan. Kaya may Jesus, are you with me? Kaya may Jesus, ang kordero nag-aalis ng kasalanan. Therefore, kung ikaw ang nasa ganyang sitwasyon, please, huwag mong iwanan ang room na ito na hindi ka nagsisisi. At saka mapakyapid sa kapwa lalaki. Oh, yun ba mahirap intindihin? Are you with me? Mahirap maintindihin yan? Siguro, ngayon lang kayo nakapakinig niyan. Paano? Marami mga ngaral, hindi naman talaga Bible ay pinapangaral. Namimili lang ng gustong sabihin, yung wag kang masasaktan. Pero dito, kung ano yung sinabi ng Bible. Tama? Klaro ho ba? Sorry. Bilang tao, hindi ko intention yan. Ang Diyos ang may intention na yan. Bakit? Walang kwentang tawagan mo si Jesus na Jesus kung hindi ka naman niya iniligtas pa. Paano ka niya ililigtas? Dapat maalis ang iyong kasalanan. Paano iaalisin ang kasalanan? Hindi mo naman alam yung aalisin. Ba't ka magsisisi kung wala ka namang pagsisisihan? Tama? At paano ipagsisisihan yung isang bagay na hindi mo naman alam na mali? Kaya nga ang Diyos ay narito para ipakilala yung mali at upang ipaalis kay Kristo. Bakit? Siya yung nag-aalis ng kasalanan. Bakit? Siya ang tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin ng Jesus. Klaro? Sa pasintabi sa mga ganyan ang kalagayan. I love you in the Lord. But I have to say and to tell the truth for you to be able to confess your sin and repent. Parang pagtawag mo kay Jesus, hindi sa bibig lang, but kinilala mo ang iyong kasalanan. Klaro? Verse 10. Okay, may pa akong 6 minutes. Niyang mga magnanakaw. Are you with me? Yan ang mga kasalanang inaalis ni Kristo. Pag nanakaw, hindi na ngayon uso ang nakaw na 1,000 lang, bilyon-bilyon na. Kaya kung wala si Jesus, hindi mo mababago ang buhay ng tao. Ano pa? Pag nanakaw, ano pa?
Niya mga masasakim. Ano ang mga sakim? Wala nang inisip kundi sarili. Are you with me? Kaya nga halatang-halata mo ang tao walang relationship kay Jesus Christ. Bakit? Iniisip lang ay sarili. Walang pakialam kay Jesus. Klaro? Ano pa? Ni ang mga manglalasing. Oh, ako ba may sabi niyan? Oh, magkaroon kayo na yung Bible. Basahin nyo rin. Ito, pakibasa nyo nga. Sabay-sabay. Basa. Oh, di binasa nyo rin. Oh, di hindi akin yan. Nagbasa rin kayo eh. Tama ba? Hindi akin yan, tagabasa lang ako. Ay ngayon, bumasa na rin kayo. Hindi masaktan kayo sa sarili nyo. Tama ba? Kung akin yan, idimanda nyo ako. Pero kung sa Diyos yan, anong pakialam natin? Ano magagawa natin? Amen. Kaya nga siya nag-aalis ng kasalanan. Parang niya ginagawa, ipinakikita yung mga dapat alisin. Then last na talata, Revelation 21 verse 8. Revelation 21 verse 8. Andiyan pa ba kayo? Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, ano ba yung duwag? Ano ba yung duwag? Maraming tao, laki-laki ng katawan, hindi makaharap sa Bible study. Nakatakbo ng pintuan. Mga duwag. Pag ang kaharap ay Hinebra, andyan. Pero pag harap ang Bible, takbo. Mga duwag. Ano pa sabi? At sa mga hindi mananampalataya, oh, sino ka naman pastor hindi mananampalataya? Ito, testingan tayo. Mas marami ngayon na nasa SM kaysa sa nasa simbahan. Testingan tayo. Mas marami ngayon nagsasabong kaysa nasa simbahan. Bakit? Sabi ng Bible, hindi lahat mananampalataya. Are you with me? Napakadali namang aralin yan. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway. Ano ba yung manggagaway? Yan po ay mga mangkukulam, mga albularyo, mga faith healer. At sa lahat ng mga sinungaling, tasang kami dito, kailan may hindi nakapagsinungaling. Pag tumas ka ang kamay mo, dinagdagan mo ang iyong pagiging sinungaling. Kaya ako na lang ang sinungaling ngayon. Amen? Ang kanilang bahagi, ayan o, ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre, hindi langit. Kaya narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis. Kaya pinakita ko sa inyo yan, may dapat alisin sa atin. At sino mag-aalis? Jesus. Klaro? Klaro ho ba? Hindi sinabing binyag? Mali. Jesus. Maliwanag mo ba? Ngayon, anong gagawin nyo? Kayo ba yung nakaranas na masalugsog? Ano ba yung salitang nasalugsog? O kayo matakaw ng isda, pati tinik yung kinakain, ay nabitek. Ano ba yung nabitek? Yung tumundos ang tinik. Alam nyo ba? Hanggat hindi naalis ang bitik, asama ng lasa. Amen? Alam nyo ba? Hanggat ikinatinik, natinik ka. Naiwan yung tinik doon. Hanggat hindi naalis, asama ng lasa. Ako naniniwala. Kung ikaw ay nabibigatan at nakukonsensya at sama-sama ang lasa, dahil naintindihan mo makasalanan ka, mapalad ka. Dahil ikaw ang hihingi ng tagapagligtas. Ang inililigtas ng Diyos, yung mga bagabag sa kanilang kasalanan. Di ba? Parang isa kang taong may pasyente. Naku, ako pala yung may sakit. Ikaw yung maghahanap ng doktor. Kaya ang tao, hindi naghahanap kay Jesus, piling walang sakit. Piling walang salugsog. Piling walang bitik. Mind you, lahat dito ay may salugsog ng kasalanan. Lahat dito ay nabitik ng kasalanan. At walang nag-aalis ng bitik at saluksog. Jesus. Klaro ba? Klaro ho ba? Lalabas ba kayong may naintindihan?
Lalabas ba kayo? Ang pinakamaganda, lumabas kayo ngayong may pakialam na kay Jesus. Ini-invite ko kayong yumuko at pumikit. Yumuko kayo at pumikit. Ano ha? Walang gagabay sa inyo. Ikaw mismo, humingi ka ng tawad.